Welcome to K-Catalog. KIIP Level 4 Unit 4 Textbook, page 57. Nasa Sige writing part na tayo. Number 1 instruction. 여러분 고향의 사람들에게는 어떤 날이 특별합니까? What is important day for the people of your hometown? Ano yung special na araw para sa mga tao sa lugar mo? 그날에 대해서 써보세요. So, magsulat daw ng passage or paragraph about dun sa araw na yon. So, 특별한 날, ano yung title or ano yung tawag sa special na araw na yon. 의미, ano yung ibig sabihin, bakit sineselebrate or sinasagawa yung araw na yon. 하는 일, so ano yung mga events or ceremonies na ginagawa during that day. So, this one, number 1 instruction siya. Sa number 2, ganun din, Yung binigay mo na information dito, yan yung gagamitin mo para gumawa ka ng paragraph dito. So, 여러분 고향의 특별한 날에 대해서 써보세요. So, same lang, Okay, so meron na akong pin-prepare in advance. I-discuss na lang natin yon. So, ito na yung mga nilagay ko dyan na information and this one is yung ating paragraph. Maiksi lang siya, And yung napili ko na araw is 18th birthday ng babae or yung tinatawag sa atin na debut. So, dito, yung pinili ko na event is about sa family event din kasi, di ba, yun naman yung topic ng level 4 unit 4. So, 여자의 18번째 생일입니다. Actually, dapat wala na pala tong 입니다. kahit hindi nakasama yan. Okay, so 생일. Delete na natin yan. 모양. Ayan. Okay. So, 여자의 8번째 생일. And then, ano ibig sabihin ng araw na yan? 성인이 되는 것. Ibig sabihin, yung pagiging adult. So, 성인, adult. Tapos, 되는 거, becoming. Ayan, becoming an adult. 사회적으로 어른이 되었음을 축하하는 중요한 행사. 중요한 행사, ibig sabihin, important event. Okay, important event na sineselebrate yung pagiging ganap na adult sa society. 사회적으로, so society. In the society. And then, 하는 일, ano yung mga ginagawa dyan? 생일 주인공은 예쁜 드레스를 입고, syempre, pagsusuot ng magandang damit ng ating debutant, 가족과 친척, 친구들을 초대해 파티를 연다. Syempre, nagsasagawa ng party kung saan invited ang families, relatives, and friends. 18 roses dance와 18 candle ceremony가 진행된다. So, 진행된다, ibig sabihin to hold. Okay, or to open. Yung event na yan, Or to do. So, ito, 18 roses dance and 18 candle ceremony. Okay, so ayan na yung mga nilagay natin dito sa item number 2. And may title siya, Ang ginawa kong title is yung pronunciation nila dito sa Korea. So, dito kasi yung word na yan in English, ang Korean pronunciation niya is debwi. Pero kung gusto mong gamitin yung Tagalog pronunciation natin, pwede mo siyang palitan ng debu. Yan. Or kung gusto mong gamitin yung English term nila, yung pronunciation nila, debut. Yan. Interesting lang kasi, di ba, yung iisang salita na yan, iba-iba ang pronunciation per country. So, dito tayo sa first sentence. 필리핀에서 특별한 날 중 하나는 여자의 18번째 생일이다. Sa Pilipinas, isa sa mga espesyal na araw ay yung 18th birthday ng babae. 18번째 생일은 성인이 되는 것을 의미하며 데뷔라고 부른다. Yung 18th birthday ay it signifies yung pagiging ganap na adult.
at tinatawag itong debut. So, dapat pala, ang pinili ko na lang is itong debut. Yan. So, dito pwede mo siyang palitan. debut 라고 부른다. 이날 주인공은 예쁜 드레스를 입고 가족과 친구들을 초대해 파티를 연다. So, this one as is lang, kung ano yung sinulat ko dito sa taas. Saan na yan? So, ito, ga족과, nawala lang yung chinchok, pero okay na din since similar lang naman yung hinahatid na mensahe. Okay, so, this one, balik tayo dito. Yan, so, sa araw na to, nagsusuot ng magandang damit yung ating debutant at nagse-celebrate ng party kung saan invited yung families and friends. 파티에서는 전통적으로 18 roses dance와 18 candle ceremony가 진행된다. So this one, hindi ko na siya sinulat in Korean. Yan. Inano ko na lang, ginamit ko na lang yung English alphabet kasi kung i-Korean pa natin yan, mahaba. Okay, so pwede na yung ganyan, naka-English siya. Then, 진행된다, again, to hold an event like this or to do yung ceremony na yan. Tapos, in-explain ko lang dyan, kung ano yung 18 roses dance at yung 18 candles na ceremony. So, una, 남자 친척이나 친구들과 춤을 추고, so yung mga lalaking kamag-anak or kaibigan, sila yung nagsasayaw dun sa debutant and yung mga 여자 친구들이 촛불을 켜며 축하 메시지를 전한다. Yung mga babaeng kaibigan naman, habang hawak yung kandilang may sinde, ay nagbibigay ng message dun sa debutant. So, yun, And then, yung last sentence natin, 이날은 가족과 친구들이 함께 축하하며 기쁨을 나누는 특별한 날이다. Okay? So, 특별한 날이다. Nasasanay sa may ibnida, biyupnida. So, again, level 4 na tayo. Kaya usually yung mga passage natin or mga sinusulat natin sa writing part na kaganitong form na yung ending, Ida. Ida, ida. Yan. So, yung last sentence ko, sa araw na to, yung families and friends, kasama ng debutant, syempre, yan, they celebrate yung special na araw na to and sinishare nila yung happiness sa moment na yan. Okay, so they are sharing that happy moment together. So, ayan po yung ating passage. Madali lang siya. And again, about sa family events siya. Actually, kung hindi naman debut yung gusto mong gamitin, pwede din yung first birthday party. O kaya, if I'm not mistaken, parang big event din sa atin yung 7th birthday party. And pwede din yung sa mga magulang, kung anong year ba yung sinaselebrate, 60th birthday or 50th birthday. Hindi ko rin sure. Pero, yon about sa family events yung gawin nyo na topic para align dun sa Level 4, Unit 4. So again, this is writing part ng Level 4, Unit 4. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.